Maging si Pangulong Duterte daw, napanganga. Saan ay hindi patas at brutal na pagpatay ng pulis na si Staff Sergeant Jonel Nuesca sa nakaalitan niyang mag-ina sa Paniki, Tarlac. Utos ng Pangulo, huwag palabasin ng kulungan ang pulis. Nakatutok si Joseph Moro. Kahit si Pangulong Rodrigo Duterte hindi makapaniwala sa brutal na pagpatay ni Police Staff Sergeant Jonel Nuesca sa mag-inang sina Sonia Rufino Gregorio at Frank Anthony. Pati ako napanganga. Kawala-walang kwenta. That's unfair and brutal masyado. Tingin ng Pangulo may sakit sa pag-iisip si Nuesca para magawa ang karumal-dumal na krimen. Pero hindi naman daw lahat ng pulis katulad ni Nuesca. Hindi raw matatawaran ang ginawa ng mga pulis lalo na sa panahon ng kalamidad. Isa lang itong klaseng pulis na to. May sakit ito sa utak. Tupak. Pakainin ninyo ng COVID yung ulol na yun. Sabi ni Presidential Spokesperson Harry Roque, bagaman nagagamit na depensa sa mga kaso sa korte, ang pagkakaroon ng problema sa pag-iisip, hindi raw ito magagamit ni Nuesca. Siya ay isang pulis, siya ay isang sumusweldo na pulis. Nakita naman natin na ang kanilang pinag-aawayan ay right of way. Siguro alam naman niya na talagang mali na gamitin ang baril ng gobyerno para patayin yung kalaban niya sa isang property dispute. Sabi naman ni DILG Secretary Eduardo Año na may hawak sa PNP. Ito po ay isang isolated incident that we do not tolerate itong klaseng gawain ng pulis. Utos ni Pangulong Rodrigo Duterte siguraduhin na hindi na makakalabas pa ng kulungan si Police Staff Sergeant Jonel Nuesca na pumatay ng mag-ina sa Tarlac. He should not be allowed to go out because double murder yun eh. Double murder is a serious offense, a grave offense. Walang bail ka, so pag nahuli ka, diretso-diretso na yan. Sinampahan na ng reklamong double murder si Nuesca. Paalaala ng Pangulo sa mga pulis, huwag umabuso sa kapangyarihan. Ang trabaho raw ng pulis ay ang magpatupad at sumunod sa batas. Hindi raw kasama rito ang pumatay ng ibang tao. Do your duty, enforce the law. Your actions must be in accordance with the law. You do not follow the law, mag-salvage ka, magpatay ka dyan, then I'm sorry. That is not part of the agreement of how we should do our work. Do it wrong and there will be a hell to pay. Sinalag ng Malacanang ang batikos na tila lumalakas ang loob ng pulis dahil sa mga pahayag ng Pangulo na sagot niya ang mga ito. Ang sinasabi niya, ang tanging test para gumamit ang dahas sa ang pulis ay kung meron talagang banta sa kanyang buhay. It takes only one of you to destroy the reputation and integrity of the institution. Bagamat sinasabi po natin ngayon sa lahat na nag-iisang bugok lang naman yung pulis na yan, nakita nyo naman ang epekto. Sabi ng PNP, binabalikan nila kung bakit na-dismiss ang dalawang dating kaso ng homicide laban kay Nuesca. Ito po ang nire-review rin ng ating pamunuan dahil medyo mabibigat po yung mga kaso sa kanya. May dalawang suspension naman po na nangyari sa kanya. Pero yung apat po, dahil na-dismiss po yung kaso, we will validate. Dalawang homicide po ito. Magkakaroon po ng pag-aaral na isasagawa ng Internal Affairs Service po. Dagdag ni Usana, hindi raw nila babaguhin ang polisiya nila na pinapayagan ng mga polis na magdala ng kanilang service firearm kahit hindi naka-duty. Service firearm ang ginamit ni Nuesca sa pagpatay sa mag-inang Gregorio. Bringing their firearm is meant to really address the criminality in the area. Hindi naman po kasi namimili ang mga kriminal at ang pulis naman po is working 24/7. So titingnan po natin kung how we can create the balance po. Gayunman, sabi ng PNP sa kabila ng nangyari, tingnan rin ho natin yung napakaraming mga magagandang halimbawa na na-share na rin po ng ating mga kapulisan. Hindi na po mabilang ito, siguro naman magiging fair and just din na bigyan din pansin ang mga heroic acts ng ating kapulisan. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras.